So yun po guys, yan magandang araw po sa lahat. So another topic po yung pag-uusapan po natin sa video po na ito. Ito po yung tungkol po dun sa bahay po ni Krishna sa kanyang farmhouse po, update po sa kanyang farmhouse. Kasi I believe is tapos na po ito. Ang kulang na lamang is yung mga glasses po sa window tsaka sa pintuan sa itaas kasi hindi pa yata nagpunta doon yung mag-i-install ng ng glasses. Pero anyway, nakakatuwa lamang po na ito na nga po ay tapos na nga po ang kanyang farmhouse, although wala pa pong CR tsaka kitchen, which is sabi nga po ni Krishna is pag-iipunan pa daw po niya ito kapag meron na po siya ulit pera. So ipapagpatuloy na po niya ang pagpapagawa nga po ng kitchen tsaka ng CR. Alam niyo guys, sobrang nakaka-proud lamang po guys. Nung nakikita ko pa lang dati yung mga vlogs ni Chris na about nga po sa kanyang farmhouse, sobrang na po akong napaproud nga po sa kanya. Pero iba po yung feeling talaga kapag andun ka mismo, kapag nakikita mo mismo sa personal yung project po niya, yung kanyang farmhouse, sobrang iba talaga sa feeling. At mas lalong nangibabaw o mas lalong tumindi po yung pagka-proud ko nga po sa kanya. Siyempre, sobrang din po ako na starstruck sa pagkakita ko sa bahay, lalong-lalo na nga po pagkakita ko personally kay Krishna, sobra po akong na starstruck. So yung bahay nga po ni Krishna guys is iba talaga yung ganda guys. At iba yung iba yung aura ng bahay ni Krishna. Hindi ko alam kung anong meron sa bahay po niya, pero kapag makita mo yung bahay niya is parang hindi mo lubos akalain na isang 21 years old or magto 22 years old lamang po ang may-ari po ito, kasi napakaganda po talaga ng pagkagawa. Yung design napakaganda. Especially yung T-race guys, ibang-iba yung dating ng T-race niya na paikot. Talagang sinadya po yun ni Chris na para makita nga po yung buong paligid nga po, yung view ng buong paligid. At kung makapunta po kayo doon personally guys, paniguradong sobra kayong hahanga po sa ganda ng paligid nila Chris na. At doon sa taas ay plano po yata ni Chris na nalagyan po ng tiles po doon sa T-race po niya. So nakasemento na po yung floor ng kanyang T-race, pero meron siyang parang space po na pwedeng lagyan ng ng tawag dyan, tiles. So sabi po niya sa nakaraang vlog po niya, so kapag magkaroon po siya na ulit ng pera, ay yun nga, ipapatiles nga po niya yung terrace po niya, which is maganda po yun since nasa taas nga po ito, maganda yung paligid, so pwede kang higa-higa lamang doon. Kapag tiles po yun, mas lalong lalamig po yun guys, panigurado. Kaya abangan po natin na mangyari po yun at ipag-pray po natin na magtuloy-tuloy po yung success ni Chris na ipag-pray po natin na magtuloy-tuloy po yung earnings po niya sa kanyang pag-vlog, nang sa ganun is yung iba pa po mga plano po niya sa kanyang farmhouse is matupad nga po or mangyari nga po. Then I believe is parang lalagyan din po yata niya ng aircon po ito doon sa taas po sa second floor. Kasi since nga po doon cladding, so medyo mainit po siya kapag tanghali. Although yung hangin po doon guys, napakalamig po ng hangin doon. Ang tanghali lang talaga, kasi doon yung araw is talagang tutok na tutok yung araw doon. Syempre nasa bundok po sila eh. So yung araw parang malapit na lang. So sobrang init po doon. Pero malamig yung hangin. Kaya plano ni Krista na kung kapag magkapera daw po sila, kapag naswertehan po siya ulit is palagyan nga po niya ito ng doon, aircon. Siguro ang purpose po na is para sa tanghali kapag sobrang init po ng araw, sikat ng araw, so at least hindi sila mainitan sa loob kasi naka-aircon. Pero kapag hapon naman, mga bandang 3 PM na po onwards, so pwede nang patayin yung aircon, i-open yung pinto, bintana kasi sobrang lamig na po ng hangin doon guys. Iba yung simoy ng hangin talaga doon, sobrang lamig po kasi tawag dyan, na kapalibot kasi is puro mga kahoy talaga, mga kabundukan. Talagang bukid fields po talaga doon guys. Sobrang ganda po ng kapaligiran. Although kailangan pang linisan, ayusin po doon since kakatapos nga lang po ng paggawa po ng farmhouse. So marami pang mga excess na mga doon, mga gamit, mga kahoy, ganito ganyan. Which is alam ko na sa darating na birthday po niya is magiging malinis na po ang paligid nito. Panigurado po ako dyan kasi napakasipag din naman ng mga tao doon na talagang nagtutulungan po sila para sa farmhouse ni Krista. Kaya yun nga, gusto ko lamang pong sabihin kay Krista na congratulations sa kanya kasi sa murang edad po niya, ito na nga po yung kumbaga nagawa na po niya itong pangarap po niya na farmhouse. Hindi ito usual na nangyayari po sa mga may edad na 21, 22 years old kasi mostly sa mga ganyang edad is kakastart lamang magtrabaho or kung may iba man na nakapag-start ng maaga sa pagtatrabaho
hindi pa po ganyan makakagawa ng bahay. Although sabihin na natin na nagkaroon ng swerte or blessing si Krishna kasi nga po natulungan po siya nila Sir Paul at nagkilala nga po sa pag-vlog. So nagkaroon ng pera sa pag-vlog nga po. Pero iba pa rin po kasi yung mindset ni Krishna kasi kung ibang mga tao po iyon na halimbawa sumikat katulad nga po ni Krishna, nagkaroon ng pera dahil sa pag-vlog, panigurado po akong yung ibang tao, hindi man lahat pero siguro majority po sa ibang mga kaedad ni Krishna, kapag nagkaroon ng ganoong pera or ganoong swerte, is panigurado akong hindi sila makakagawa ng ganitong tulad ng ginawa ni Krishna kasi iba yung mindset ng ibang mga kabataan eh. Kumbaga kapag nagkapera, gala dito, gala doon, gastos dito, gastos doon, kumbaga walang naiipon at walang napupuntahan or walang pinatutunguhan po ang kanilang pera. Unlike kay Krishna na talagang yung pera po niya is inipon po niya at ginamit po niya sa tama, ginawa po niya yung pangarap po niya para sa kanyang sarili, para sa kanyang pamilya. Talagang ginagawa po niya o ginawa po niya kung ano ang nararapat po sa pera na kinita po niya sa pag-vlog nga po niya. At sabi ni Krishna na itong bahay po na ito hindi lamang ito sa kanya, kundi para din ito sa kanyang mga magulang, sa kanyang pamilya. Kapag gustuin nga po ng kanyang mga magulang na doon tumira, doon matulog, ay pwede naman, welcome na welcome po sila. So hindi ito para sa kay Krishna lang daw, kundi para sa kanilang lahat nga po, di ba? So napakabuti talaga ng puso ni Krishna, kaya alam kong mas marami pa pong blessings ang dadating po sa kanyang buhay. Kaya sana patuloy po natin siyang suportahan guys. Patuloy po tayong manood ng mga vlogs po niya, especially wag po skip yung mga ads nang sa ganon is may chance po na mas malaki yung papasok na earnings sa kanya na magagamit nga po niya para sa pagtupad sa mga pangarap po niya at pagtulong na rin po sa ibang mga taong gusto po niyang tulungan. So, basahin po natin yung ilan po sa mga komento guys tungkol po sa bahay ni Krishna. Beatrice Sumagi, totoo nga, picture mo pa nga lang maganda na, lalo na ikaw nakita mo ng personal. Thanks Jonald PH, God bless you always. Oo nga po sa picture pa lang po sobrang ganda na po. Nung dati hindi pa ako nakapunta doon, sobrang nagandahan na po ako sa farmhouse. Pero nung makita ko nga po ito personally, talagang wow. May starstruck ka na lamang talaga sa ganda po ng bahay ni Krishna guys. Napaka ganda, napaka aliwalas din po kapag nasa taas ka, kitang-kita talaga yung buong paligid. Yung ganda ng paligid, nakakatuwa po, nakakaalis po siya ng stress. Kaya sobra po akong proud talaga kay Krishna dahil nga po nagawa po niya ang bahay na ito. Elsa Euro, wow, simple lang but ang ganda. Excited na po ako matapos palapit na rin yung 22nd birthday ng ating Baby Loves Krishna Mahusay. Sana maging successful ka sa lahat ng goals mo sa buhay. Congrats in advance. May God bless you always. Baby Loves Krishna Mahusay. I believe ano ba tayo 17? 9 days na lamang po is birthday na nga po ni Krishna. So malapit na po talaga. So, ang plano ni Krishna is doon lamang po siya mag-birthday sa kanyang farmhouse. Yung plano po niya dati, nalagyan lamang po ng tulda. Yung labas, yun na po yung setup siguro. So, abangan na lamang po natin kung ano yung mga possible na mangyayari nga po sa darating na August 26 para sa 22nd birthday nga po ni Krishna. And for me, hindi pa ako sigurado kung makapunta. Pero hanapan ko ng paraan. Since wala nga kasi mag-aalaga kay mama dito tsaka sa pamangkin ko. So, naintindihan naman yun ni Krishna, sinabi ko naman yun sa kanya at alam naman po niya iyon. Pero yun nga, gawin ko pa rin po ng paraan nang sa ganun is makapunta po ako doon and hoping na mangyari nga po iyon. And from Hilwa Habibti, the best speaking Koreana ang lahat ng yan dahil kay Pugong Bihero. Kaya wag mo siya kalimutan, be good and humble. Kung narating mo dahil sa tulong ni Sir Paul Pugumbero sa ang dahilan at simula ng success mo sa buhay, good luck at best. Regarding po dyan, lagi pong sinasabi ni Krishna, lagi po yung pinapasalamatan si Sir Paul at sobrang grateful po niya kay Sir Paul guys. Hindi po niya kinakalimutan si Sir Paul guys. At lagi po sila nag-uusap in private guys. So nakikita naman siguro natin, napaparamdaman po natin, di ba, kapag may live siya nung mga nakaraan is andun lagi si Sir Paul, di ba? So ibig sabihin is okay po sila, si Krishna po is okay kay Sir Paul, si Sir Paul okay kay Krishna. So wala po silang problema sa bawat isa guys. So wag na po natin gawa ng issue kung ano man po yung mga ganito ganyan na mga bagay. Kasi lagi nga pong inaano ni Krishna na lagi po siyang nagpapasalamat kay Sir Paul at sobrang grateful po niya kay Sir Paul dahil nga po narating po niya ngayon dahil nga po kay Sir Paul. At maging sa Panginoon po nagpapasalamat po siya palagi at sa ating mga lahat na sumusuporta po sa kanya. Kaya yun. So I think hanggang dito na lamang po muna ito. God bless po and bye for na po.